afternoon po sa ating lahat. Wel- Welcome po sa ating Sunday service. Tunay na napakabuti ng Diyos dahil pinagsama-sama niya tayong muli upang magpuri at magpasalamat sa kanyang kabutihan. Ngayon po, bago po tayo magsimula, may gusto lamang po ako i-share na Bible verse before in Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Napakagandang paalala po ito ng Diyos na siya ay merong mabuting plano para sa atin. Kaya po ngayong hapon, sama-sama po natin siyang purihin. Bago naman po tayong magpatuloy, nais ko pong i-welcome ang lahat ng dito. Welcome po sa ating VIP, si Sister Eileen, Sister Rhea, and welcome back po kay Brother Fahad po. Ngayon naman po, tayo po ay dumako. Ngayon po, tayo po ay magkamayan, manalangin para sa isa't isa habang tumutugtog ang ating lamb team. Pwede po tayong bumuo ng isang maliit na group or maghanap ng partner para ipanalangin. Tayo po ay umikot. Ngayon naman po, samahan niyo po ako sa pagbasa ng ating mission, vision, IRM Creed, and Scripture for today. IRM Mission. We exist to glorify God by obeying His great commandments and fulfilling the Great Commission. Vision. Redemption and transformation of all nations. IRM Creed. I worship God, the great I am, Redeemer and Master, who values my faithfulness as He expects humility and integrity in all my words and deeds. I belong to a church that exists to love God above all and share His love with others. I belong to a church that nurtures a relationship with God and people. I belong to a church that impacts our community, our country, and the world. I belong to a church that embodies servant leadership, a church rooted in the Word of God, a church united in prayer, a church commissioned to become intentional in redeeming lives and making disciples. This is who I am, IRM. And for our psalm reading po, Psalm 26 verse 8, Lord, I love you where you live, the place where your glory dwells. Ngayon naman po, samahan niyo po ako sa ating prayer. Let's bow our head, close our eyes, and feel the presence of the Lord. Heavenly Father, we come before you today with hearts full of gratitude. Thank you for the gift of life, for our families, for our health, and for the countless blessings you provide each day. Thank you for your presence in our lives, for your guidance, and for your unfailing love that sustains us through every challenge. Lord, as we gather in your name, we ask that you open our hearts and mind to your word. Fill us with your peace, wisdom, and joy, that we may worship you in spirit and in truth. Guide our thoughts, our words, and our actions today. Guide our lamb team as we praise and worship you, so that everything we do may honor and reflect your love.
May this time of worship draw us closer to you, inspire us to live faithfully, and remind us of your constant presence in our lives. We dedicate this service to you, trusting in your grace and mercy. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Tinatawagan ko po ang ating lab team. Amen. Praise God. Truly that He is good and His mercies are new every morning. Amen. Sabi po dito, mag-share lang ako ng verse. Sabi niya, magpakatatag tayo. Matatagpuan to sa Hebreo 10:23-26. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag na mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin ang Panginoong Jesus. Amen. Sigapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't
nagbabago, kaya nararapat lamang na purihin natin siya sa ating mga awitin. Sa buhay ko'y lagi mong narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Come on, church. Lift up your voices. Sing for the only King. Dahil siya'y tapat, dahil siya'y dakila. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Sabay-sabay po natin awitin, Jesus sa'yo. Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay
nagbabago. Tapat ang iyong pagmamahal sa amin kahit kailanman. Ang presensya mo sa aming mga buhay ay naroon. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Hesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama, Ikaw ay magliwanag sa aming mga buhay. Dahil lahat ng aming dinadalangin, hindi pa man hinihiling ng aming mga labi, hindi pa man binabanggit ng aming mga salita, kami ay iyong sinasagot na. Dahil alam namin higit pa sa aming mga hihilingin, ang kaya mong gawin sa aming mga buhay, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil pwede ka namin purihin, papurihan, luwalhatiin sa pamamagitan ng aming mga awitin. At kaya namin ibigay ang aming mga puso sa iyo, Panginoon. Dahil kailanman hindi ka nagbabago, ikaw ay tapat, dakila, ikaw ay tunay na Diyos, ikaw ay nag-iisa. Wala kang katulad, Lord God. Kaya nararapat lamang na ikaw, Panginoon, ang aming itaas sa aming mga buhay. At ngayong hapon ito, isisigaw namin na ikaw, Panginoon, ang nag-iisang tagapagligtas. Ikaw si Yahweh, ikaw ay dakila, at ikaw ay banal. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating nag-iisang Diyos na tagapagligtas, ating Panginoon Jesus. Ngayon naman po, let us prepare our hearts and minds to hear the Word of God. Let us listen to the message shared by our most beloved Chairman, Orly. Tinatawagan ko ba si Orly? Praise God. So, hallelujah. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po, Kuya Orly. So, hallelujah. Salamat po sa Panginoon at truly sa Kanya po lahat ng papuri at pagdakila sa hapong ito. Sa napakaganda po natin na pag-aawitan sa Panginoon. Amen po ba? Lahat po ba tayo napagpala ng mga awitin? Amen po. So, ngayong hapon po, bago po natin simulan, tayo po ay nasa buwan po ng July at ang ating pong tema ay I am the true vine. Amen. Sabihin nga po natin sabay-sabay, I am the true vine. Yan. Yan po yung sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan siya po yung totoong vine. At gaya nga po ng naibahagi sa atin ni Pastor Jonathan last week, matatandaan po natin na meron pong dalawang klase ng vine. Isa po yung totoo at isa yung peke. Kaya dapat mag-ingat po tayo, wag po tayo magpapaniwala sa peke. Doon po tayo sa totoo. Amen po. So ngayong hapon po to, ang ating pong title po ay Stay Connected, Be Fruitful. Sabay-sabay nga po, Stay Connected, Be Fruitful. Sino po ba dito ang gustong maging mabunga? Mabunga, yan. Hindi po yung mabunga sa sa number ng bilang. Kasi kami po ni Ate Luna, masyado po kami mabunga. Biniliyaan po kami ni Lord na napakaraming bunga. At yung pinagpapasalamat namin dahil yung po ay blessing. Pero ngayong hapong po to, pag-uusapan po natin ang pagiging konektado, kailangan meron din dapat tayong bunga. Naniniwala po ba tayong lahat? Kasi hindi lamang po dapat tayo konektado kay Lord. Kailangan kakitaan din tayo ng bunga. So, inaanyayahan ko po kayong tumayo pamandalian at basahin po natin ang ating text sa hapong ito. Ito po ay matatagpuan sa John 15, verse 1 to 8. So, sabay-sabay po tayo. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that not bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I spoken to you. Remain in me, as I also remain in you.
No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the I am the true vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Salamatan po Diyos sa pagkabasa ng salita. Hallelujah. Tayo po sa sandali ang manalangin. Lord, salamat po sa hapong ito. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga mensahe na ipagkakalob sa bawat isa. Nawa, Panginoon, inyo kayo po magpala dito at maging kalakasan po na makakapakinig, Panginoon. Kayo po sumama sa amin sa buong maghapon hanggang sa matapos po ang aming service. Sa inyo po lahat ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So makakaupo na po tayo. So, magsisimula po tayo sa ganito. May mga bagay na hindi natin kailangang ituro pa. Likas ang mga ito sa ating pagkatao. Bahagi ng ating likas na katangian. For example, hindi na natin kailangang turuan ng tao na magmahal o maghangad ng pagmamahal. Tama po. May likas na hilig sa loob natin na magmahal at mahalin. Hindi rin natin kailangang turuan ng mga tao na makaramdam ng gutom at uhaw. Tama po. Lahat po tayo dito nakakaramdam ng gutom at uhaw at yun po ay normal sa atin. Hindi na po yun itinuturo. Likas sa atin ang magutom at maghangad ng maiinom. Amen. Kaya tayo po dito, kung mapapansin natin, lahat po tayo dito ay healthy. Yan po ay dahil sa pagpapala ni Lord. Also, hindi na natin kailangang turuan ng mga tao na mamuhay para sa isang layunin. Everyone lives for something, and that something is always abundant. Sino po dito ang naghangad ng hindi siya pagpalain ni Lord? Taas po ang kamay. Wala. So lahat po tayo dito naghahangad na pagpalain ni Lord. Lahat po tayo dito naghahangad na maging abundant. Likas sa ating lahat na nais na magtagumpay o maging maayos ang kalagayan. Tama po ba? Amen. Walang bata ang sumasagot ng ganito. Tayo, nung tayo mga bata pa, nung mga elementary grade pa lang tayo, lahat tayo tinatanong ng teacher natin, okay class, anong gusto nyo maging paglaki nyo? Sino po dito yung naranasan yon? Siguro lahat naman po tayo naranasan yon, di ba? Lahat po dito magsasabi, ako po teacher, gusto ko po maging sundalo, ako po gusto ko maging engineer, ako po gusto ko maging teacher, maging doktor. Walang bata ang sumasagot ng gusto kong maging isang bigo. Di ba? Parang masyadong awkward kapag sinabi ng bata, teacher, gusto ko pong maging isang talunan. Gusto ko pong maging isang bigo. Wala sumasagot nun. Kapag tinanong kung ano ang gusto nila maging paglaki nila, hindi nila ginagawa iyon. Walang bata ang nagsasabing, gusto kong maging pinakamasamang abogado sa kasaysayan. So ngayon po, sa Pilipinas, talagang in na in po yung tungkol sa mga abogado, sa mga lawyer. Talagang kung nakakapanood po kayo ng balita, talagang yun po yung latest news sa atin sa Pilipinas, yung trial po ni Vice President Sara Duterte. So, nakaka-relate po tayo sa magiging lawyer dito. Pero wala po nagsasabi, gusto kong maging pinakamasamang abogado sa kasaysayan. Di ba? Gusto kong matanggal ang aking pagka-abogado balang araw. Wala po dito kung kayo po yung abogado or mga licensed professional, wala po sa atin dito gusto matanggalan na lisensya. Amen. Or gusto kong maging pinakamasamang nanay sa buong mundo. Sino po ba dito pinakamasamang nanay? Kine-claim niya. Wala naman, di ba? Kasi tayo, yung may mga magulang po dito, gusto po natin maging pinakamaganda po tayong model or ehemplo para sa ating mga anak. Amen po. Walang sinuman ang nagnanais ng ganon. Bilang Kristiyano, hangad nating maging mabunga. Ang mamuhay ng masagana. Maging ang binatang tumatangging magtrabaho at nananatili lamang sa bahay ng kanyang magulang buong araw. Yan ha, yung sa mga tumatambay lang sa bahay. Upang maglaro ng video games at nagnanais din na masaganang buhay. Kahit po tayo yung mga tambay, kahit yung mga kilatambay, nagnanais pa rin po sila, may desire pa rin sila
na gumanda ang kanilang buhay. Kahit in reality, sila ay tambay. 'Di ba? Hindi sila naghahangad na habang buhay silang tambay, kundi meron pa rin po sa kaibuturan ng puso nila na gusto nilang lumago. Walang sino man na nagnanais ng ganon. Nais niyang, ang gusto sa mga nakatambay, nais niyang maging pinakamahusay na manlalaro. Minsan nga po, naringgan ko dito, meron daw, sa mga naglalaro ng video games, talagang meron daw mga professional gamer na kung saan sumasali sila sa mga paligsahan para pagkakitaan yon at kumita ng pera. Amen po. So yun po yung ninanais nila sa buhay, na maging pinakamagaling na manlalaro at makakuha ng pinakamataas na score at pagkilala. Amen. May likas na hangarin o desire sa ating lahat na maging mabunga o maging fruitful at magkaroon ng kabuluhan ang ating buhay. Tayong lahat ay namumuhay para sa isang masagana at mabungang buhay. Ngayon pong hapon, pag-aaralan po natin yung statement ng ating Panginoon ni Jesus na this is who I am the true vine. At tinutukoy niya dito ay ang tunay na layunin ng kahulugan ng ating buhay. So ngayong hapon, ito po yung pag-uusapan natin. I have 3 things to consider of having a fruitful life with the true vine. So meron pong 3 bagay ako na i-consider dito kung paano po natin masasabi na mabunga po ang ating buhay bilang Kristiyano. The number 1 here is the source of the fruitful life, o yung pinagmulan ng ating mabungang buhay. Pero meron po unang question dito. Are we fruitful? Kung i-assess po natin ang ating sarili sa hapong ito, mabunga po ba tayo? So, sasagutin po natin yan mamaya. So kung babalikan po natin yung John chapter 13 and chapter 14, makikita po natin dito, pinag-aralan po natin dito nung last month na I am the way, the truth, and the life, na pag-aralan po natin dito na yung senaryo na kung saan ang ating Panginoong Hesus ay nadun sa isang room kasama niya yung kanyang mga disciple at sila ay naghahapunan. Amen. So habang po sila ay naghahapunan, dun din po ibinigay ni Lord yung kanyang pinakamatinding revelation na kung saan isa sa mga kasama diyon ay magtataksil sa kanya, which is he already named as Judas. Amen po. Nireveal niya din noong time na yon sa chapter 13 and 14 na daanan natin na itong si Peter ay pagkakalulu niya ang ating Panginoong Hesus na 3 beses. Amen po. At gaya ng mga pangkaraniwang tao, after po ba ng kanilang pagkain, yung mga pangkaraniwang tao, after ng pagkain nila, anong ginagawa nila? Mostly, naglalakad-lakad para magpatunaw. So, ganyan din po yung ginawa nila. Ang Panginoong Hesus, ang mga disciple, naglakad-lakad sila sa hardin ng Gethsemane. Na kung saan, doon po nakita ng Panginoong Hesus, napansin niya, mga puno, andyan yung mga halaman, andyan ang puno ng ubas, na kung saan, doon niya napagtanto yung regarding sa I am the true vine. Na, sabi nga, habang naglalakad-lakad sila doon, yun yung senaryo na kung saan in-illustrate ng Panginoong Hesus na darating ang araw, siya ay hihiwalay sa kanyang mga disciple. Pero bago mangyari yung paghiwalay ng ating Panginoong Jesucristo sa mga disciple, iniwan niya yung aral sa kanila. Sabi nga dito, sa Old Testament pa lamang, sa Book of Psalm, nabanggit na ng mga psalmist yung relasyon ng Panginoong Jesucristo sa Israel, na kung saan ang Panginoong Jesucristo, siya po yung vine, at yung Israel, siya po yung branches. So sabi po dito sa Psalm 80, verse 8 to 9, you brought a vine out of Egypt. You brought out the nations and planted it. You cleared the ground for it. It took a deep root and filled the land. So nung unang pa lang, Old Testament pa lang, pinapakita na po sa atin ng Panginoon na tayo bilang mga Kristiyano, andun talaga yung attachment natin sa ating Panginoon. Amen po. So hindi maaari ang isang Kristiyano ay mawalay sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi sa Old Testament pa lamang, yan ay nabanggit na. Israel was like a vine, which was planted by God. It was meant to produce fruit. Tandaan po natin, it was meant to produce fruit, which was in keeping with faithfulness to Him. So tayo as a Christian,
tayo ay nilikha para magbunga. Amen. Napakalinaw po na sinabi ng Panginoon. Tayo ay nilikha ng Panginoon hindi lamang para manatili na kagaya ng nanandyan tayo, kundi para tayo ay mamunga at tayo ay maging faithful sa Kanya. Kailangan tayo ay maging faithful. Our lives were to be holy unto the Lord. They were to bear fruit, different fruit from all out of our nations around them. So dapat daw tayo ay nagbubunga. Hindi tayo nananatili nang tayo ay nakakilala sa Panginoon. Ang level ng ating pananampalataya ay ganito, hanggang sa mga kasalukuyan, lumipas ang ilang taon, ang level ng pananampalataya natin ay ganun pa din. So ibig sabihin, there's something wrong with us. Kailangan tayo ay nagbubunga. Salamat po. Talagang summer na summer po. So, kung babalikan po natin, mag-focus po muna tayo doon sa verse 1 to 4 ng chapter 15. Sabi po dito, ang mga Kristiyano po daw ay kinumpared sa vine and sa branch. Sa chapter 1 to 4, dahil tayo po, sabi po ni Apostle Paul, imitate me as I imitate Christ. Amen. So si Apostle Paul po, ini-imitate niya ang ating Panginoong Jesucristo. At sa John chapter 15, verse 1 to 4, pinakita po sa atin dito ng Panginoon na siya po daw yung true vine at ang ating Diyos Ama ang gardener. Sabi nga po dito, I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes. So doon pa lamang po, makikita po natin, tayo po ay isang sanga na pinuprunes ng Panginoon. Kumbaga, pinuputulan po tayo ng mga sanga, mga dahon. Nabanggit nga po ni Pastor Jonathan last week. Tayo bilang mga Kristiyano, i-expect na po natin na ang buhay natin ay hindi magiging isang smooth sailing. Hindi po ito isang bed of process. Talagang dadaan po ang pagsubok sa atin. Yan po ay kaakibat na ng pagiging Kristiyano natin. At yan po ay nahihan tulad po dito sa chapter 1 to 4, na tayo po daw, imitate natin si Christ as a true vine na kung saan pinuprune po ni Lord ang buhay natin para maging more fruitful pa po tayo. Sabi nga, ang mga sanga na hindi namumunga, anong ginagawa ni Lord? Pinuputol. At yung mga sangang namumunga, pinuputulan para mas lalong dumami ang bunga. Di ba ganun po? Lalong-lalo sa mga nag-aaral dito ng mga gardener, mga tungkol sa gardening. So, yan po yung mga sikreto nila. Para mas lalong mamunga isang halaman, mas lalo po siyang pinuputulan. At tayo bilang isang Kristiyano, at bilang isang halaman, for example, pinuputulan tayo ni Lord. Yun po yung dumarating sa atin ng mga trials, mga challenges sa buhay, na kung saan minsan hindi natin talagang sabihin natin kay Lord, Lord, napakahirap. Sino ba naman sa atin dito ang walang pinagdadaanan, di ba? Meron tayong mga pinagdadaanan lahat ng tao. Iba-iba lang po ng level at iba-iba lang po yung view kung paano po natin siya a-actionan. Pero out of that, alam naman po natin, nakasama natin si Lord. Na yung dumadaan po ng pagsubok sa atin, yun ay part of pruning ni Lord sa atin. Dahil gusto ni Lord, mas lalo pa tayong lumago as a Christian. Dahil tayo ay buhay. Tayo ay totoong vine. Sabi nga po dito, God's pruning process, kailangan magtiwala tayo. Minsan po, karamihan sa atin, kapag dumadanas po tayo ng mga pagsubok, minsan napapaaray ko po na tayo kay Lord. Lalong-lalo na kapag talagang severe, o kaya talagang, Lord, sagad-sagad na, hindi ko na kaya. Hindi ko na alam, Lord, kung paano po ang gagawin ko. Pero sabi nga po dito, kailangan po magtiwala tayo sa pruning process ni Lord. Dahil alam natin, at the end, yan po ay katagumpayan. Amen po. Kasi asamin po natin na tayo ay pinuprune ni Lord. Kasi kung hindi po tayo nakakaranas ng pruning, mag-isip-isip na po tayo mga kapatid. Baka tayo ay biglaan na lang putulan ni Lord at itapon dahil tayo ay walang patay na sanga. Di ba ganyan ang ginagawa natin? Pag patay na sanga, iginagatong lang natin. Pero pag yung mga buhay, talagang inaalagaan natin kasi gusto natin, yan po ay mamunga. At doon naman po sa verse 5 to 8,
tayo naman po ay nilalang tulad sa isang sanga. Yan nga po, pinag-uusapan na natin yung sanga. Tayo ay branch. Sabi dito, ang Panginoong Hesus po daw, siya ang vine at we are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit and apart from me, you can do nothing. Wala pa tayong magagawa kapag wala tayo kay Lord. Nung isang araw po, kinausap po, maalala ko, kagabi o nung isang araw, nagtanong po sa akin ng anak ko na si Maxim. Sabi niya sa akin tungkol sa sa pagiging Kristiyano ko daw. Na paano daw yung mga atheist, hindi naniniwala kay Lord, o yung mga ibang relihiyon na hindi siya naniniwala sa katuruan ng Bible. Sabi ko, anak, ang destinasyon ng tao ay dalawa lang. It's either we go to heaven or go to hell. Ang pinaniniwalaan natin, kung wala siyang relasyon sa Panginoong Hesukristo, wala na tayong pag-uusapan. Automatic, sa impyerno ang punta niya. Kaya pero pag may relasyon ka sa Panginoong Hesukristo, i-claim mo na nasa langit ka. Kahit na yung pinakamayayamang tao sa mundo, which is halimbawa, milyonaryo, nag-donate sa isang church. Lagi siya nagdo-donate, mali-maletang pera. Kahit siya nagdo-donate at wala siyang relasyon sa Panginoong Hesukristo, sorry, pero hindi siya mapupunta sa langit. Kasi, di ba sabi nga, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Father, Father ay maliligtas. Ang kaligtasan ay hindi lamang sa paggawa ng goodwill. Ito ay sa tamang relasyon natin sa Panginoong Hesukristo. At yung paggawa ng kabutihan, dapat yang ay bunga. Ang totoong paggawa ng kabutihan ay yan ay bunga na nag-uumapaw sa atin sa pagkakaroon natin ng relasyon. At hindi madadala ng pera ang kaligtasan. Hindi tayo maliligtas ng maraming pera kahit paggawa ng goodwill. Kaya sabi ko kay Maxim, kahit na kasi tanong niya sa akin, paano daw kung isa sa mga anak ko ang magsabi sa akin isang araw na magpapalit siya ng relihiyon. Sabi ko, kung darating man yung time na yon, magko-close door meeting kami na kung saan paliwanag niya sa akin mabuti at kailangan ma-accept ko yung paglipat niya ng relihiyon, kung ano man yon. Kasi kung hindi niya ma-justify sa akin yon, sorry. Pero sabi ko naman sa kanya, siguro naman hindi naman dadating ang time na yon kasi lahat naman kayo alam niyo naman yung katotohanan. Basta Bible-based at walang ibang hindi na susulat sa Bible, wala namang problema eh. Napag-uusapan naman yan eh. Free will naman yan. Free will ng tao. So, pasensya na po sa istorya. Mabalik po tayo sa branch. Sabi nga po dito na kung wala po daw tayo sa Panginoong Hesukristo, wala po tayong magagawa. Sabi nga po dito, yan po yung illustration na ang Panginoong Hesukristo, siya po daw yung vine at tayo po yung sanga. Sabi ko po dito, we, the branch, are dead if we are separated from the vine, who is Christ Jesus. So kung po tayo nakaseparate kay Jesus Christ, tayo ay patay. So marami po dito, sa atin dito, na wala pa pong ganong kalalim na pagka-relasyon sa Panginoon. Kaya this is the time para sa mga mahal natin sa buhay na mga hindi pa nakakakilala, na ibahagi sa kanila ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil na pag-aaralan nga natin dito, na hindi po tayo maliligtas or wala po tayong magagawa pag wala po tayo sa Panginoon. Sinasabi rin dito, gaya nga sa Old Testament, Israel lack of faithfulness and good fruit, kaya napapalayo sila sa Panginoon. Nung unang panahon po, ang mga Israel, talagang matigas na ang ulo nila. Talagang, kahit nasa Panginoon na sila, magiging pasaway pa rin sila. Sabi nga po dito sa Jeremiah 2:21, "Yet I planted you a choice vine, wholly of your seed. How then you have turned degenerate and become wild vine?" Kumbaga, ibinigay na ni Lord lahat sa atin. Pero bakit ganun? Nagiging pasaway pa rin tayo sa Panginoon. Nagiging pa rin tayo, kumbaga, wild vine, ligaw. Di ba? Napag-uusapan natin yung mga ligaw na tupa, yung mga alibughang anak, yan. Minsan nagiging ganyan tayo kahit na kay Lord tayo. Ganyan din po yung pagiging branch natin. Kapag wala po tayo kay Lord, tayo po ay isang ligaw na vine.
What did God say to Adam? Pati po si Adam. Ano po sinabi ng Panginoon kay Adam? Be fruitful. Pero anong ginawa ni Adam? Naging pasaway po siya, naging unfaithful po siya, at yun po yung na-record na pagkabagsak ng tao. Kaya po siya ay nasipa po ng Panginoon sa kasama ni Eva. He was obedient and faith-filled. Pero, ang Panginoon po, iba. Siya po, ang Panginoong Hesus po, hanggang sa pagkamatay niya sa krus, siya po ay hindi po naging pasaway. Kaya nga, iniminate siya. Siya po ay ginaya po at inidolize ni Apostle Paul. Ang tanong po sa hapon to, do you want abundant life and fruitful life? Sabi ng Panginoong Hesus, it's only found in me. Hindi po natin makikita ang abundant life sa labas, hindi po natin makikita ang abundant life sa pagkamit ng mga kayamanan sa mundo, hindi po tayo magkakaroon ng abundant life nang malayo sa Panginoon. Sabi po dito, it is only found in me because I am the true vine and I am the life. We have to be in Christ and we can only be in Him by faith. Pwede po nating sabihin na tayo ay na kay Kristo, pero ang puso po natin ay malayo sa Kanya. Pero ang Diyos po, nakikita niya po ang lahat. Most especially yung pong ating puso. We have to be truly converted to bear fruit. Kaya minsan, masasabi natin sa sarili, Lord, bakit hindi ako nagbubunga? Hanggang ngayon, ganito pa rin yung buhay ko. Lord, ganito pa rin yung pananampalataya ko sa iyo. But parang wala pa nangyayari sa akin. Kasi, hindi pa tayo truly converted at yung relasyon natin sa Panginoon ay pagyewang-gewang pa. Kaya asamin po natin lahat na magkaroon po tayo ng totoong connection sa ating Panginoong Hesukristo. Nasabi nga rin po dito sa John 15:4, di ba? Sa pinag-uusapan po natin, abide in me and I in you. As branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the true vine, neither can you unless you abide in me. Hindi po tayo magbubunga ng magandang bunga kung tayo po ay wala kay Kristo. Kaya wag po natin asamin na ang puno ng mangga ay mamunga ng apple. Kasi ang puno ng mangga ay mangga. Kung gusto po natin mamunga ng apple, kailangan apple din po yung puno natin. Kaya kung gusto po natin na magkaroon ng bungang masagana, tayo po ay kumapit sa ating Panginoon Hesukristo dahil siya po ang tunay na source ng mabungang buhay. Amen. Moving forward, punta po tayo sa number 2. The manner of the fruitful life. O ang pamumuhay ng may bunga. Minsan po, narinig ko na po sa isang pastor, sinabi po niya, ang buhay ng isang Kristiyano ay dapat mabunga at hindi mabunganga. Yan sorry po sa humor. Pero po yung sinabi ng isang pastor, which is, totoo po, ang isang buhay ng Kristiyano ay dapat po mabunga at hindi mabunganga. Dapat po, nakikita po sa buhay natin ang pagiging Kristiyano, ang mga bunga na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesukristo. Sabi po sa Galatians 5:22 and 23, alam na lang po natin yan, yung mga fruits of the Holy Spirit. Sabi po dito, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There are no law against these things. So lahat po ng binanggit po sa Galatians 5:22 and 23, lahat po yan ay magagandang bagay. Yan po yung bunga ng banal na Espiritu sa atin. Na kung saan, pwede po natin i-check one by one. Ang mga karakteristik na ba yan ay nasa sa akin? Meron ba akong love? Nararanasan ko ba ang love? Kapatid, nararanasan mo ba yung joy? Yung faithfulness? Lahat po ba yan nararanasan sa buhay natin? Kung nararanasan po natin yan, ibig sabihin, nasa atin po ang fruit of the Holy Spirit. A person in living relationship with Christ will bear fruit. Ang totoong may relasyon sa Panginoong Hesukristo ay nagbubunga.
It's our manner of living. We are fruit-bearing. Amen. Tayo as a Christian, kailangan namumunga po tayo. Hindi po tayo yung puno na kagaya ng puno na isinumpa ng Panginoong Kristo, yung puno ng igos. Isinumpa niya yon kasi hindi siya namumunga. At ayaw ng Panginoong Kristo na tayo ay hindi namumunga kasi walang pakinabang. Kung meron, for example, meron po tayong inaalagaang puno sa ating mga bahay sa Pilipinas. At yun po ay hindi namumunga. 'Di ba? Ang mararamdaman natin hindi tayo masaya. Kasi nag-e-expect tayo na darating yung time, matitikman natin yung bunga nun. So, ganun din po sa atin bilang isang Kristiyano, gaya nga ng ginawa ng Panginoon Kristo sa puno ng igos. Kung hindi tayo namunga, tayo ay susumpain ng Diyos. Kasi tayo ay dinesign para mamunga. Sinabi nga ni Apostle Paul, "For me, to live is Christ and to die is gain." Nabubuhay tayo para kay Kristo at ang kamatayan ay isang kapakinabangan. Pero pag tayo ay namatay, may pakinabang po ba sa atin? Meron po ba, kakakitaan po ba tayo ng bunga sa mga sandaling ito? Meron pong union sa between us and Christ na nagpo-produce ng fruit by necessity. When we examine a tree, alam natin na meron niyang puno, meron niyang katawan, at meron niyang sanga. Pero, ma-identify natin kung saan nagsisimula yung puno at yung sanga. Lagi yan magkadikit. Wala po tayong makikita na puno na walang sanga. Amen? Meron pong puno na walang sanga, yun po ay patay na puno na. At yun po ay gagawin ng panggatong. We are caught up in Him, we are tied to Him, and we live union with Him. Tayo po ay nakatali na sa Panginoong Hesukristo. Tayo ay nakapaloob sa Panginoong Hesukristo at tayo ay kaisa ng Panginoong Hesukristo. At kung tayo ay kaisa ng Panginoong Hesukristo, dapat po tayo ay namumunga. Yan po ang hiling sa atin ng Panginoon. This is why Paul reacts so strongly in 1 Corinthians when he finds out that the members of the church has been living in sexual immorality. He says, sabi po dito, "Do you not know that your bodies are members of Christ? Shall I take them, the members of Christ, and make them members of the prostitute? Never." Ibig sabihin lang po niyan, kapag po daw tayo ay nasa Panginoong Hesukristo, ang pamumuhay po daw natin ay kagaya dapat ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba ang Panginoong Hesukristo, He is faithful. Iniiwasan niya magkamali at magkasala. Kasi ang Panginoong Hesukristo, siya po yung model nating lahat. Kahit si Apostle Paul, siya po yung model. Kaya ang pamumuhay natin na may bunga, dapat, ang sinesentral natin yan ay ang ating Panginoong Hesukristo. We as a Christian, we are joined Christ in faith. We are one with Him, and we are the temple of the Holy Spirit. Kaya tayo bilang Kristiyano, dapat iniiwasan na natin yung mga bagay na makamundo. Which is, yan po yung battleground natin sa araw-araw. Kaya nga, sabi nga, di ba, kung ano yung mga bagay na nagdudulot sa atin ng pagkakasala natin, iwasan natin at pilitin natin na wag natin i-entertain. Yan. Kaya nga kung nagkakasala sa atin ay ating mga kasamahan sa trabaho or kasamahan natin, mga kaibigan natin, ipanalangin natin sila. Ipanalangin natin kay Lord na, "Lord, kayo po magbigay sa akin ng kalakasan, ng self-control, at hipuin mo ang taong ito nang ako naman ay hindi maging pagkakasala sa kanila din at hindi rin magkasala." Amen. Sabi rin po dito sa John 15:5, "Whoever's abide in me and I in him, it is he who bear much fruit, and apart from me, you can do nothing." So, ang pamumuhay na may bunga ay ang pamumuhay ng nakikristo. It is not just that we are in Him. He is in us. Kailangan kasama rin po natin si Lord. Hindi po pwede na sinasabi lamang po natin lagi na tayo ay Kristiyano, pero hindi po nakikita sa ating buhay. Kailangan na kinakakitaan din po tayo na kasama natin ang ating Panginoon. It reaches throughout the branches and produces fruit. Hindi lamang tayo na kay Kristo
ang buhay dapat natin ay dumadaloy ang puno ng ubas na kung saan ang Panginoon, na kung saan siya ang pumupuno sa atin at ito ay umaabot ng iba pang sanga at nagbubunga. In-explain ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disciple na lahat dapat tayo ay nakadepende sa ating Panginoong Hesukristo. Leaving it all which is connected and dependent to Him. If you have been Christian for any length of time, you know this is the case. 'Di ba lagi dapat natin sinasabi sa ating mga sarili, every hour, every minute, every second, kailangan natin ng Panginoon. Most especially sa mga time na tayo ay may pagsubok, most especially sa mga time na tayo ay tinetesting, most especially sa mga time na tayo ay pinanghihinaan ng loob. Dapat tayong lahat ay reliant sa ating Panginoong Hesukristo. We need to look to Christ. Dapat tayo ay laging dependent sa Kanya kasi siya ang ating buhay. Tanong po, what fruit are we seek to produce in Christ? Kung i-examine po natin ang ating mga sarili ngayon, ano-ano po ba yung mga bunga na sa tingin natin ay nanggaling sa ating Panginoong Hesukristo? At ano yung mga bunga na dapat nating hangaring maipakita sa ating mga kapwa? Ito mo yung mga bunga na nagre-represent ng everything na na-produce natin sa ating buhay na kasama si Kristo. Obeying His command, pagkakaroon ng joy, loving one another and to be witness for Him and to the world around us. Kaya sa number 2, ang pamumuhay na may bunga ay ang pamumuhay na kasama si Hesukristo. Amen. So mabilis lang po tayo. And number 3, the goal of the fruitful life o ang layunin ng buhay ng namumunga. Lahat po ba tayo dito bilang OFW? Ano po ba yung layunin natin? Ba't natin iniwan ang Pilipinas? Siyempre, pare-parehas tayo dyan, di ba? Common po yung layunin ng OFW para kumita, para sa pamilya, para sa magandang kinabukasan. Pero po dito, bilang Kristiyano, why does it even matter? Big deal pa po ba sa isang Kristiyano kapag pinag-usapan na po yung salitang namumunga? Siguro yung sa iba, parang they will take this one very lightly. Pero sa mga malalalim na sa Panginoon, big deal po yan kapag pinag-usapan na yung salitang pamumunga or yung fruit ng isang Kristiyano. It is our goal and purpose ng ating buhay bilang Kristiyano. We all exist to live abundant life. Amen. But that life can only be lived in Christ. Tayo po bilang isang Kristiyano, nabubuhay po tayo at umaasa po tayo na tayo ay yayabong sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Lagi nga po sa akin binabanggit ni Ate Luna, kapag po tayo may mga problema, ang solusyon dapat lagi na iniisip natin ay hindi yung laging quick solution. Dapat lagi po yan ay ipinagkakalob natin sa Panginoon one by one. Kasi wala naman pong instant. Kasi karamihan po sa atin dito lagi instant eh. For example, kapag po tayo ay may mga problema, na sunod-sunod na, patong-patong na, lagi natin, Lord, bigyan nyo naman po kami ng kasagutan sa aming mga problemang ito. Nagsunod-sunod na yung problema. Andyan na si Judith. Yung ganito, Lord, paano po ba ang gagawin namin? Ang gusto natin lagi kay Lord, isang isang bagsak, wholesale. Ayaw natin nung paisa-isa. Pero yun ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Wait. Kasi ang Panginoon, tumutugon yan sa perfect timing. Hindi yan nakukuha ng isang bagsak. Kasi alam ni Lord yung puso natin. Alam ni Lord yung desire natin. At lahat yan, ipinagkakatiwala dapat natin kay Lord. Kasi si Lord na po yung nakakaalam kung ano po yung makakabuti sa atin. At yan po yung naging lesson learned na po sa amin ni Ate Luna at bilang Kristiyano na alam namin si Lord ay tutugon. Kasi hindi po magbibigay si Lord ng mga pagsubok, hindi po siya magbibigay ng mga trials na hindi natin kakayanin. Dahil ang pinangahawakan po namin ni Ate Luna, He will be with us. He will not forsake us. Amen po. Sabi nga dito,
It is only in Christ that we can have the right goal and purpose and produce the right fruit. Hindi po tayo magkakapag-produce ng magandang bunga kung tayo ay wala kay Jesus Christ. Siguro ibang bunga yung mapuproduce natin. Mag-iiba yung ugali natin. Lahat po siguro ng negative. Negative na bunga, lahat ng negative manner, lahat ng negative na kabaliktaran ng fruit of the Holy Spirit, yun yung mapuproduce nang wala kay Hesus Kristo. At kaya nga po sabi dito sa John 15:8, "By this my Father is glorified that you bear fruit and so prove to be my disciple." Kung tayo po ay sinasabing disciple ng Panginoong Jesucristo, dapat magbunga tayo. Kasi yung mga nagbubunga po, yan po yung mga tao na pwedeng i-claim na siya po ang tunay na disciple ng Panginoong Jesucristo. This is Jesus' aim in life. Yan po yung aim ng ating Panginoong Jesucristo. Yung mabigyan ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Ito po yung kanyang motivation. Giving glory to the Father becomes the aim and motivation of the ones who lives life in Him. Tayo po sa mga sandaling ito, ano po ba yung nagmo-motivate sa atin para magpatuloy sa ating Panginoong Jesucristo? Ano po ba yung nagiging force para po tayo ay maglingkod sa ating Panginoong Jesucristo? Sa kabila ng tayo ay dumadanas ng mga pagsubok, mga hardship, na uunahin pa natin yung mga ganitong bagay kaysa mag-isip ng ganito. Pero lahat po tayo ibinibigay natin kay Lord. Ano po ba yung nagiging kalakasan at kaisipan natin? Ba't natin ginagawa yun lahat? Ginagawa po natin yan kasi yun po yung dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Di ba sabi nga, we are created for Him and for Him only. Hindi po tayo kinreate ng Panginoon para magpasarap sa buhay. Hindi po tayo kinreate ng Panginoon para sa ganito, para maangkin ang lahat ng kayamanan sa mundo. Kinreate tayo ng Panginoon para sa Kanyang glory. Sabi nga nung kanta ng Planet Shakers, I am made to worship. I am made to bless your holy name. Wala pong ibang dahilan, kapatid, brother and sister, na tayo ay nilikha ni Lord. Tayo po ay nilikha sa isang purpose, para bigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon, gaya ng purpose ng ating Panginoong Jesucristo, to glorify our God. Jesus' earthly life was caught up with the giving glory to the Father. And as He said, I have come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. Yun po yung dahilan kung bakit po nagpunta dito ang ating Panginoong Jesucristo sa lupa, para sundin ang kagustuhan ng Diyos Ama, na kung saan siya po yung nagpadala sa Kanya. He gives glory to the Father in His high priestly prayers in John 17. Also He prayed, Father, the hour has come, glorify your Son, and the Son may glorify you. He became flesh, lived a perfect life in obedience and faith. At kung saan, nandun na siya sa time na mamamatay siya sa cross, inisip niya pa rin na ipanalangin na iligtas sa mga makasalanan para sa kaluwalhatian ng Panginoon. At ibinigay niya ang banal na spirito dito sa mundo. At isubmit ang kanyang sarili sa kagustuhan ng Diyos Ama. And to glorify the Father, yun yung kanyang purpose. Yung pong whole message ko dito ngayong hapon na ito, na tayo nga bilang sanga, ay kailangan natin na mamunga. But we cannot do kung tayo ay hindi konektado sa ating Panginoong Jesucristo, which is the living vine. We must abide in Him as the living vine, and tayo bilang branches, we should to bear fruit and glorify the Father. Even as the Son the God, they glorify the Father. We fulfill our purpose and abundant life and God-glorifying life. So ngayong hapon na to, we were created to, and naturally to live an abundant life. We are meant to. We seek to be fruitful, motivated, and moved by something. Ang katanungan po, worth it po ba ang pagsunod sa Panginoong, 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 Panginoong,
So, gaya nga po na nabanggit ko kanina, ito po yung ating aim at purpose ng ating buhay. Una, we should abide in Him. At ang pangalawa, we should live in Him to glory of the Father. Dahil yan po yung nagiging motivation natin dapat lahat. Abide in Him sa ating Panginoon Jesucristo dahil apart from Him, we can do nothing. And we should live in Him para mabigyan ng kapurihan ng ating Panginoong Diyos. At muli po, sa John 15:5, inuulit ko dito, sabi po ng Panginoon, I am the vine, you are the branches. Whoever's abide in me and I in him, it is that bear much fruit. For apart from me, you can do nothing. Dapat po lagi naka-attach po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil kapag wala po tayo sa Panginoong Jesucristo, tayo po ay isang patay na sanga. Kaya po sa hapon ito, bilang as a summary, yung 3 things to consider of having a fruitful life with the true vine. Number 1, the source of the fruitful life. Jesus is the true vine. He is our true source. Number 2, the manner of the fruitful life. Jesus is our model, so we should imitate Him. And number 3, the goal of the fruitful life, we should glorify Jesus as He is glorified the Father. So salamat po sa hapong ito sa pagkabasa ng salita. At as an encouragement po, tayo po ay maging stay connected at tayo po ay maging mabunga para po sa ating Panginoon Diyos. To God be the glory po. So sandalian po tayo manalangin. Hallelujah, hallelujah. Lord, salamat po sa hapong ito sa pagkabasa niyong mga salita at sa mensahe, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na ang mga napag-aralan po namin sa hapong ito ay may apply po namin, Lord, sa aming pamumuhay bilang Kristiyano, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kayo po nag-iisang source po namin, Panginoon, ng pagkakaroon namin ng bunga. Ang pamumuhay, Panginoon, ng katulad ng pamumuhay ng aming Panginoong Jesucristo. At ang goal, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay nag-i-exist sa mundong ito para mabigyan ka ng kaluwalhatian. Lord, sa hapong ito, pinapanalangin ko po, Panginoon, ang mga kapatid ng Panginoon na nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, ng mga hardship, Panginoon. We pray, Lord God, nakatagpuin mo, Panginoon, sila. Kayo po, Panginoon, na mag-provide para sa kanila. And Lord, kayo po, Panginoon, na patuloy na mag-prune po sa bawat isa po sa amin para maging mabunga pa, Panginoon. Kayo po, Panginoon, na patuloy na sumama sa amin. Kayo po, Panginoon, na patuloy na mag-mold sa amin at mag-sustain sa amin, Panginoon. At dahil alam po namin, Panginoon, you will never leave us nor forsake us, Panginoon. Nawa, Panginoon, na aming pamumuhay ay magbigay, Panginoon, ng kalwalhatian, ng glory. At, Panginoon, ay niyo pong pangalan ang mataas sa aming mga buhay, Panginoon. Kayo, Panginoon, na magningning, let your face shine upon us, Panginoon, at ang niyo pong pangalan, Panginoon, ang makilala pa, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po sa inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga aral sa bawat sa po sa amin. Sa inyo po namin, Lord, binabalik ang pinakamataas na papaborit po. Salamat, pagdakil at pagsamba. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. To God be the glory po. Ako nakaligtas ako. Substitution pala. Si Kael kasi natulog. Dapat si Ate Luna eh. So as we continue po sa ating worship through giving, we will connect yung message ni Chairman Orly of how we are considered and how we continue to show that we are a fruitful vine. So, yung connection niya between being a giver and being a fruitful vine, sabi doon, a fruitful vine does not produce fruit for itself. It bears fruit that nourishes and blesses others. So as we are being blessed by the Lord Jesus Christ, in whom all that we have here comes from Him. Sabi niya doon sa mensahe ni Kuya Orly sa John chapter 15 verse 5, Jesus says, I am the vine, you are the branches.
Those who remain in Him bear much fruit. And this fruit includes love, kindness, generosity, and good works. Not just personal success. If you are a fruitful vine, hindi lang natin hihilingin sa Panginoon na maging successful tayo for our own personal matters. Yung personal na kagustuhan lang natin, dapat nagiging fruitful tayo sa pamamagitan ng pagiging generous. Because a generous person, sabi sa Proverbs, di ba, a generous person will prosper. So a fruitful vine is deeply rooted and continually nourished by God. It produces fruit consistently, not occasionally. Kaya yung pagkakaroon natin ng discipline to give our tithes and offering, continuous yon, consistent siya, hindi siya dapat occasional kung kailan lang natin gusto. And of course, the Lord also looks at our heart. Tinitingnan niya yung puso natin, hindi yung halaga ng ibinibigay natin para sa ministry niya, para sa simbahan. Dahil alam natin na yung binibigay natin dito ay marireach din ang puso at pangangailangan ng ibang tao, yung mga mas higit pang may pangangailangan sa atin. So with this, I challenge each and every one of you to give our tithes and offering. Okay, so meron daw po tayong special number. So may special number po ang ating mga kids. These kids are so generous in giving their talents for us, no? Para sa Panginoon din. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He loves me. So let us all pray po for our tithes and offering.
Heavenly Father, thank you for every blessing you have graciously given us. Everything that we have, it comes from you alone. And today, we give with a grateful heart, with a grateful and joyful heart. Lord, let this gift be an act of worship that honors you. We ask, Father, that you make our lives a fruitful vine, rooted in your love and continually bearing good fruit. May my generosity reflect your kindness, and may I always be willing to share what you have entrusted me. Thank you for all of this. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. So we will call on our presider for the announcements. Okay, ngayon naman po tayo po ay dumako sa announcements. First po, we have our birthday celebrants. Inaaya ko po si Kuya Nico, Sis Shantia, and Brother Jomel po. Shantia. Kuya Nico. Natawagan ko po si Pijaw to pronounce blessings sa ating celebrants. Yan. Asan ba yung isang natin? Celebrant. Yan. Lapit po kayo dito sa harap. Yan. At kakanta kayo. Hindi. Awitin natin sila. Church. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ano bang masasabi? Thank you po. May boses na. Thank you so much. Thank you din. Ayan, so let's pray for our celebrants. Maging kay Kuya Jomel. Yan, na hindi po natin siya kasama ngayon, but we will pronounce blessing. Lord, we are grateful and thankful for all the years that you have given and blessed these people, Panginoon. Throughout the years, Panginoon, you've been faithful. You've been with them, Panginoon. And we believe, Father, when trusting you, Lord, that their lives will be a blessing to you, a blessing to themselves, their family, and a blessing to many people around them. Lord, may your faithfulness continue to be with them, Panginoon, in their lives, in their plans, in their goals, in their careers, Lord, in their studies, Panginoon, even their family, Lord. May your blessings extend continually. I pray that their lives will be fruitful with your goodness, with your faithfulness, Panginoon. Not only, Lord, with material blessings, Lord, but also their life, their faith, their love for you, Lord, will mature, will grow, and will truly bear fruits, Panginoon, that will glorify and honor you, Panginoon. Salamat dakilang Diyos for your goodness and faithfulness to them. This is all we pray. We pronounce blessing in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Thank you. Happy birthday. Yan. Yan. Okay. Yan. Ako na magtutuloy. Yan. Napag-utusan na ituloy. Hindi. So, ang Sports Fest, yan. May pa-plus ba? Yan. Nakita nyo naman. Yan. Yan po yung last year. Yan. Nandiyan ba yung 3-point ko? Wala. Okay, yan. Ready na ba ang inyong mga pampahid sa katawan? Dahil sakit sa katawan, kung gusto nyo na sakit sa katawan, sumali po tayo dyan. Hindi nyo. Ito po ay yearly event ng IRMEC UAE. So kung yung mga talented po sa sports, you are much welcome to join.
Sinend ko na po yung link sa ating loop for registration. At nawa po ay hindi lamang tuwing sports fest namin kayo makita, no? Kundi sa church din every Sunday at sa mga gawain natin. Yan, so yun nga po. At sa Wednesday, yan, ang atin pong presider is si Sis Chloe again, right? Talagang makamada si Chloe. Talagang purihin. Yan. At ang atin pong messenger, si Ate Luna. Yan. At ang atin pong venue, kila Ate Mitz at kaya Arnold. Yan. Maghahanda po sila ng kalabaw. Magtatayo po sila ng kalabaw. Hindi po. At next week po, ang inyong pong mga partakers, si Ate Luna po yung ating presider, ang inyong pong ilingkod, ang inyong tagapagsalita. At ang atin pong venue ay dito pa rin po sa Action Hotel. At meron po tayong financial report before we proceed to our closing prayer and doxology. So tinatawagan ko na po ang ating tagapag-ulat sa atin pong kayamanan sa ating church. Yan. Ito na po. Thank you, Pastor. Dapat pala nag-presider na rin ako, no? So, for the month end of June, ito po yung ating cash position. So, you can see, from month end ng May 2026, meron po tayong forwarded balance, positive of 1,241.90. And total receipts, ibig sabihin po lahat po ng ating collections, offering tithes during Sundays and prayer meetings. So, total of 3,394.